Ngayon, via Viber, si ICC Council to Families of Drug War Victims, dating kongresista, Attorney Nery Colmenares. Attorney, good morning. Hi, good morning, Rod. Good morning sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Opo. Alright. Una, Attorney, doon sa second day ng confirmation of charges hearing kahapon, sa mga inilatag pong mga ebidensya o prinisinta ng prosecution, kayo ho ba ay may nakikitang elemento doon na sa krimen na puposibleng makumpirma yung charges? Actually, napaka-coherent Opo. at napaka-methodical ng paglahad ng prosekusyon Oho. ng ebidensya. Diniscuss niya muna yung 4 na elemento ng crime against humanity. Mhm. Ang 4 ay widespread or systematic attack. So pinakita niya yung mapa, Opo. gaano ka-widespread dito. Ang pangalawa ay yung against civilians. No? Yun ang pangalawang elemento. Civilian naman yung mga namatay. Mhm. At yung pangatlo ay yung in pursuance of a policy. Oho. So pinakita niya ang policy, dalawang policy na pinagmumulan ng patayan. Una, yung mga sinasabi ni President Duterte sa video na kill, 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 in order niya ang pagpatay at hindi niya lang in-order, Opo. in-encourage niya pa ang pagpatay by saying na i-pardon ko kayo, i-amnesty ko kayo, bigyan ko kayong promotion. Mm-mm. So in-encourage niya ang pagpatay. That's the first policy. Ang statement niya, policy na yun. Pangalawang ebidensya ng policy, yung Oplan double barrel. Mhm. Yung nagsabing may high value targets, may barangay clearance operations. Mhm. So, yun ang nalahat naman ng prosecution. At syempre, yung pang-apat, may knowledge ni President Duterte sa attack, nilahat naman ng opposition yon. Mhm. Not only did he admit na by his public statements na inutos niya ang pagpatay, he also encouraged the killings and he also funded the killings. May pera kasi na involved Mhm. na parang 30,000 at least kada ulo na mapatay ng isang pulis. So, for all those, nilakad ng prosecution, ano ang mga ebidensya na gagamitin nila sa trial kung ilabas ito. Oho. Yun, yung mga witness, yung insider account, testimonies, tsaka yung mga dokumento. So, more or less, natahi ng prosecution yung ebidensya. So, malakas. And therefore, ma-confirm para sa tingin namin ang charges. Okay. Na ano ho ba? Na-establish ba yung ano po, no? Yung mga binanggit po ninyo, no? Ebidensya na presenta ng prosecution na maiko-connect na nangyari yung krimen dahil dun sa mga yung mga sinasabi ng Pangulo. Yes, well, actually, naglahad sila na, Oo. kasi ang sabi ng depensa, hyperbole lang yon. Ganun naman talaga magsalita si President Yes. Duterte. Opo. Exaggerated, joke lang yon. Kinontra yon ng prosecution. Kasi kung tinan mo, Rod, pag nag-joke ka, tapos wala nga namang namatay, sabi mo, patayin mo yan, tapos wala namang namatay, Opo. edi pwede naman magtawanan tayo. Ang problema ni President Duterte, matapos siyang mag-joke, ilang taon siyang nag-joke, joke, Mhm. libo-libo ang namamatay. Oho. So, ang hirap lumusot dun eh. Tingin ko hindi pa palusutin ng korte yon na thousands ang namatay, tapos sabihin mo, joke lang pala yon. Oho. Wala palang naniwala sa'yo. So, ano yung mga pulis na yon? Ginawa lang nila yon on their own. Oho. Yung daan-daang mga pulis na pumatay, parang sariling diskarte lang nila yon. Oo. Wala yun, hindi yun dahil sa utos mo. Oo. Mahirap palusutin ng korte yon. So, link na si President Duterte sa patayan by virtue of his statements, and the prosecution has argued it's not hyperbole. Hindi yan parang nagbibiro lang ako. Oo. Kasi klarong may mga patayan every time na nag-joke siya. Kung sabi nila joke, kunyari, every time na mag-order siya, dumadami ang patay. So yun, na-link na siya doon mismo. Ayun. Okay. Sa third day, attorney, ano po yung inaasahan na mangyayari? Maipipresenta na ho ba yung mga yung mga witness o hindi pa? Hindi na. Confirmation of charges lang to. Okay, I don't okay. think meron silang. Parang, kumbaga, preliminary investigation ng piskal Okay. sa atin. Ang third day, depensa, buong araw yan, ang depensa ang Oo. magsasalita.
Nagsalita na yung prosekusyon, nagsalita na yung family, ang abogado ng mga biktima. Oo. Depensa naman yung sasalita sa third day. So ano po ang inaasahan ninyo no sa depensa na kanila pong gagawin? Siyempre, hindi natin alam kung ano ang ipipresenta nila. Pero kung pagbatayan mo lang yung opening statements, ang opening statement, napansin ko, parang wala siyang binanggit na legal na argumento eh. Ang binanggit niya, una halimbawa, si President Marcos nangako na hindi siya mag-cooperate sa ICC, nag-cooperate pala siya. So ang tanong doon, kahit totoo pa man yan, at totoo naman siguro yan, na nag-cooperate siya sa ICC, anong kinalaman sa issue sa korte? Ang issue sa korte, may namatay na libo-libo, ikaw, President Duterte, ang pumatay. Tinatanggi mo ba yan o hindi? Ang sagot ko, ang sagot mo hindi mo sinasagot talaga yung tanong, hindi mo naman tinatanggi. Ang sabi mo lang, si President Marcos nangako siyang hindi mag-cooperate, nag-cooperate Medyo may problema ang depensa kung ganun. Kung pagbatayan mo yung opening statement. Kasi irrelevant yun Yung mga media kasi pinortray siya ng monster. Di ba? Yung kayo mga media moguls, kinakrap nyo, editorial nyo, mga pictures, sinakrap nyo. Ang tatanong pa rin ng korte, sige, okay, kinrap nila, etc. Pero ang tanong ito pa rin, libo-libo ang namatay, ikaw daw ang pumatay. Anong sagot mo? Hindi niya sinasagot sa opening statement Kaya hindi ko alam kung paano nila depensahan yon. At ako tingin ko lang to, pag may trial na, mahirapan na talaga si President Duterte kasi wala akong maisip na ebidensya na pwede nilang ilahad sa korte para sabihin wala siyang kinalaman sa drug war. Hindi niya alam yun. So, I doubt kung may ganong ebidensyang may labas ang depensa sa third day and more importantly, sa trial, kung sakaling tumuloy ito sa trial. Alright. Lastly, attorney, gusto ko lang kunin din ang inyo pong opinion rito. Kasi ngayong araw lang may mga lumalabas na eto na naman usapin patungkol pa rin sa ICC na sinasabi ni dating Senator Trillanes, gusto lang sirain ang kredibilidad ng ICC dahil ang issue rito may umanong nangyaring panunuhol sa mga investigador ng ICC. Well, actually, nababasa namin yan dito. Hindi naman namin alam yon kasi kung sino man yung charge nila, siguro yun ang dapat sumagot. Pero ang napansin ko, ang nabasa ko doon, ang sabi nila, nagbigay daw sila ng pera kay Senator Trillanes para ibigay daw sa ICC. Hindi sila nagsabing nagbigay sila ng pera sa ICC. So, hindi ko nakita ang relevance ng ICC dyan. Siguro si Senator Trillanes ang sumagot niyan at nagsagot naman siya na siguro, I don't know kung anong sagot niya. Pero siguro hindi totoo dahil paninira lang. In any case, kahit naman, halimbawa sabihin natin, totoo yan, nagbigay sila ng pera. Ang tanong dito sa korte ay the same. Nagbigay ka o hindi ka nagbigay ng pera, ang punto, libo-libo ang namatay, ikaw ba gumawa nun? Hindi naman, alam nga naman, dahil nagbayad ng, kung totoo man yun, na nagbigay ng $2 million, ibig sabihin, hindi totoo may namatay na libo-libo. Parang layo naman nun, di ba? Ibig ba sabihin, hindi totoo na nagsabi si President Duterte sa TV na kill, kill, kill? Hindi siya nagsabi na in-encourage ko yung, i-promote ko kayo, huwag kayong mag-alala, pumatay kayo, ako bahala mag-pardon sa inyo. The same pa rin yung issue. So, nagsiskirt ng issue. Yung Duterte camp, hindi directly nila sinasabing, hindi totoo yun, hindi ko ginawa yun, hindi naman ako nag-utos na pumatay, hindi naman, ganun. Wala silang sinasabi, kundi yung pang sa kaliwat kanan na tabi-tabi ng peripheral issues ang sinasagot nila. So ako naman, bagamat nandito na kami, hindi naman namin alam yung nangyari na yan dyan. Sa akin, hindi pa rin siya relevant sa kaso dahil iba ang issue dito. Alright. Thank you very much, Attorney Nery Colmenares, sir, sa inyong oras at panahon. Ingat po kayo dyan.
Maraming salamat po at magandang araw sa inyo dyan. Alright. ICC Council to Families of Drug War Victims